Dahil nga sa hindi nila sinasagot ang tawag ng ating bida ay agad itong kumatok sa malaking gate na ito. Tinatanong naman ng lalaking ito kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya sa bintana ng gate ay sinabi nitong teritoryo ito ni Lord Buddha kaya kailangan mo munang magpakilala. Nang marinig nga ng ating bida ang pangalang Lord Buddha ay iniisip nitong ang codename nila ay mula sa Buddhism. Kaya naman nagpakilala siya bilang si Lord Mahakasapa. Nais na nga niyang pagsaraduhan ang ating bida matapos niyang marinig ang bagong pangalan ng ating bida at iniisip na tinatawag nila ang kanilang leader bilang Lord Buddha upang ipakita ang respeto nila dito. Tapos ngayon may magpapakilalang Lord Mahakasapa. Pilit namang pinipigilan ng ating bida ang pagsarado nito sa bintana at nagtungo nga daw siya dito upang magbenta ng resource. Agad ngang tinanong nito kung sino ang nag-refer sa kanya. Kaya iniisip nga ng ating bida na kakaiba daw pala talaga ang black market na ito dahil imbis na ang mga resource niya ang tanungin ay hindi at tinanong kung sino ang nag-refer sa kanya. Mukhang mas pinapahalagaan nga daw nila ang seguridad at privacy dito kaya naman mas maasahan ang serbisyo at pamamalakad nila. Pero wala naman daw siyang referee kaya napapaisip ang ating bida sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Kwinelyuhan nga nito ang ating bida at sinabing kung wala siyang referee ay kailangan niyang mag-deposit ng 300,000 upang makapasok, pero ibabalik naman daw ang deposit niya pag aalis na siya at kikilalanin lang siya bilang regular sa black market na ito pag nakatatlong deals o kumpletong transaksyon na siya. Sa pagkakaalam nga daw ng ating bida ay 300,000 din ang presyo ng bawat blessed stone ngayon kaya naman dumukot siya sa kanyang bulsa, at binibigay ang blessed stone bilang deposit niya pero siguraduhin daw nitong ibabalik niya din ito sa ating bida. Bigla namang naging marespeto ang lalaking ito at pinapapasok na ang ating bida, pero bago pa siya tuluyang makapasok ay sinabi nitong wag na wag kang gagawa ng kalokohan dito na maaaring ikagalit ni Lord Buddha dahil teritoryo niya ito. Dagdag pa nito na ipinagbabawal dito ang kawalan ng respeto at mga fake items dahil pag nahuli umano siya ay babaliin ni Lord Buddha ang mga kamay at binti, at tinanong kung alam na ba ng ating bida ang tungkol dito. Pero sinabi naman ng ating bida na hindi niya alam ang tungkol dito dahil ngayon lang siya nakapasok o punta sa black market na ito, kaya naman tinawag pa siyang tanga nito dahil wala siyang alam patungkol kay Lord Buddha. Bigla ngang napaisip ang ating bida kung paano siya naging tanga, sa hindi nga niya kilala itong sinasabi nitong Lord Buddha. Tinanong naman ng ating bida kung kilala ba niya si Lucio, syempre kilala niya daw ito dahil isa umanong bayani si Lucio at lahat ng taga Luo City ay kilalang kilala siya. Nagulat nga ang ating bida sa naging sagot nito dahil sikat na daw pala siya. Pero sayang umano at kilala siya nito dahil kung hindi ay pagtatawanan sana niya ito at tatawagin ding tanga. Ilang sandali pa ay tinanong nito kung kilala ba niya si Luo Xiaoyu at nagulat nga ang lalaki sa tanong niya. Kaya naman iniisip ng ating bida na malamang matatawag na din niya itong tanga at makakabawi na siya. Pero muli sinabi nitong kilala niya ito kaya naman bumagsak ang ating bida, pero mabilis din itong bumangon at tinanong kung paano nito nakilala si Xiaoyu. Natatakot nga ito at pinagpapawisan habang sinasabi na lahat ng nagpupunta sa antique market ay kilala si Xiaoyu, at nang nakaraang buwan nga lang daw ay may mga nag-trip sa kanya pero binugbog niya ang mga ito at halos maging baldado umano sila. Muli namang nagtanong ang ating bida kung sino ang mas malakas, kung si Xiaoyu ba o si Lord Buddha. Siyempre si Lord Buddha wika naman ng kinikilig pang si Mr. Suabe, dahil ang kapangyarihan lang daw ni Xiaoyu ay mula sa mga spiritual beast niya at kaibigan ng nakakatanda niyang kapatid, kaya magkaiba daw sila ni Lord Buddha. Sa madaling salita umano ay may mga backers lang si Xiaoyu kaya wag niya itong gagalitin. Pero kung si Xiaoyu daw mismo ang gagawa ng gulo sa kanila ay siguradong ipapaalam daw ito ni Lord Buddha sa Dragnet at snares na kilala niya upang iligtas sila. Pero tama na daw ang madaming tanong at magtungo na sila sa loob. Iniisip naman ng ating bida kung totoo bang may kilala itong si Lord Buddha sa mga miyembro ng Dragnet at snares, sabay inakbayan si Mr. Suabe at sinabing kung nasa isang palabas ka ay siguradong tatagal ka lang ng 2 episode, alam mo ba kung bakit? Mabilis nga nitong tinanong kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, at sinabi nga nitong masyado ka kasing madaming alam at baka bukas o sa makalawa lang ay patay ka na. Kaya naman nagbigay ito ng negative emotion at natulala na lang habang ang ating bida ay iniisip na yan ang hinihintay kong reaksyon mo kanina pa. Pagpasok naman nila ay napansin ng ating bida na madaming nagbabantay dito, hanggang sa biglang nabasa nito ang message sa kanyang cellphone, at mabilis nga itong tumakbo habang sinasabi sa ating bida na may emergency siya at bahala na itong pumasok sa loob. Iniisip naman ng ating bida kung bakit tila naguguluhan ito at nagmamadali, at naramdaman nga din daw nito ang magkakaibang energy waves mula sa mga D-rank kaya naman kailangan niya itong sundan.
Palihim nga na sumunod sa kanya ang ating bida, habang nakatingin siya sa mga ito ay sinabi ng ating bida na sa kanila nagmumula ang mga nararamdaman niyang energy wave, pero ang babaeng ito umano ay hindi D-rank, pero hindi maramdaman ng ating bida ang enerhiya nito kaya napapaisip ito kung mayroon ba itong ginagamit na spiritual tool upang hindi ma-detect ng iba ang kanyang lakas. Tinawag nga ni Mr. Suabe bilang Mr. Gao ang lalaki sa unahan, at sinabi daw ni Lord Buddha na samahan muna niya ang mga ito upang makapag-ikot at makita ang mga items sa black market na ito. Tinanong naman ang babaeng ito kung bakit Buddha ang pangalan ng kanilang leader, dahil sa panahon daw ngayon ay wala ng kwenta ang pangalang Buddha. Natawa na nga lang si Mr. Suabe habang iniisip ng ating bida kung anong mali sa kanya, dahil kanina lang ay proud na proud ito kay Lord Buddha pero ngayon ay hindi niya dinidepensahan ang kanyang boss. Malamang nga daw ay minamaliit ni Mr. Suabe ang ating bida kaya ganun na lang siya kung magsalita kanina. Pero sino daw kaya ang mga taong ito at gusto nga itong alamin ng ating bida? Nagpakita nga ito sa kanila at sinabing huwag ninyong bastyusan si Lord Buddha, kaya naman napatigil at napapaisip na lang ang mga ito with negative emotion, habang si Mr. Suabe ay iniisip kung bakit nandito ang ating bida at kung kailan pa niya naging boss ang kanyang boss. Sinabi nga ni Mr. Suabe na hindi namin kasamahan yan. Pero tumalikod lang naman si Gao at sinabing huwag na lang pansinin ang batang yan, sumunod naman sa kanila ang ating bida habang iniisip na nandito din ang mga ito upang tignan ang mga items sa loob. Nagdaan nga sila sa kabilang lagusan at pumasok sa hagdan patungo sa underground, kaya iniisip ng ating bida kung kailan pa nag-umpisang gumamit ng air raid shelters o underground bilang hideout ang mga taga-black market, pagpasok nga nila dito ay makikita agad ang mga iba't ibang halimaw sa mga kulungan. Maligayang pagdating sa teritoryo ni Lord Buddha wika ni Mr. Suabe, pagbaba nila dito ay agad na nagtingin-tingin sa mga paninda dito ang ating bida habang iniisip kung sino kaya itong Lord Buddha na nakapagbukas ng black market sa pamamalakad ng dragnet at snares. Mayroon nga daw mahigit 100 dealer o nagtitinda dito at mas madami pa ang mga customers, pero nung nagtungo umano siya dito ay halos wala siyang makitang tao kaya malamang umano sa hindi lang iisa ang daan patungo dito at kailangan pa niyang paimbestigahan ito sa dagang. Ilang sandali pa ay nagagalit itong si Mr. Suabe, dahil sinabi daw ng ating bida na nagtungo siya dito upang magtinda pero paikat-ikot lang naman siya, at inutusan na nga niya itong magtinda kaya naman inilabas ng ating bida ang isang tela at sinabing walang problema dahil madami akong dala-dala. Napapaisip naman si Mr. Suabe kung ano ang mga dala ng ating bida at kung bakit tila misteryo umano ang mga kinikilos niya. Nilatag nga niya ang tela na nilabas niya, at namamangha nga si Mr. Suabe nang magliwanag ang mga dalang leeks ng ating bida kaya naman naumay si Mr. Suabe. Ang leek ay parang sibuyas, sinabi nga ng ating bida na mga blessed leeks ito at pag kumain kayo nito ay siguradong maiibigan ng inyong mga juwa ang libog nyo at siguradong magigiba ang bed nyo. Sinabi nga ni Mr. Suabe na hindi naman kailangang magtungo ng ating bida dito para magtinda ng leeks dahil hindi naman daw control ng dragnet ang patungkol dito, pero tinanong lang siya ng ating bida kung minamaliit ba niya ang kanyang mga leeks, pero bigla lang itong umalis at nagagalit dahil napakatanga daw ng ating bida at nag-deposit pa siya ng blessed stone na nagkakahalaga ng 300,000 upang makapagbenta lang ng leeks dito. Sinabi naman ni Gao na isang hanggal pala ang batang ito at tindero lang ng low-level na blessed leeks at naglakad na nga sila palayo sa ating bida, sakto namang may nagtanong kung magkano ang leeks ng ating bida at sinabing 300 ang isang piraso pero kung 3 ang bibilin mo ay 1,000 na lang. At dahil akala ng tatanga-tangang ito na makakatipid siya ay agad itong bumili ng 6 na piraso sa halagang 2,000, kaya naman pinasalamatan siya ng ating bida sabay tanong kung ito ba ang unang beses na nagtungo dito ang grupo nila Gao. Sinabi nga nito na ngayon niya lang nakita ang mga ito dito kaya malamang sa unang beses pa lang silang nakapunta dito, pero may mga naunang grupo na din daw ang nagpupunta dito upang bumili ng blessed stone at malamang na nagmula sila sa isang clan. Ilang sandali pa ay sinabi ng tanga na mukhang kailangan na niyang lumipat sa ibang black market, kaya naman tinanong ng ating bida kung bakit naman at kung hindi ba siya masaya sa pagtitinda dito dahil madaming mayayaman na buyers dito, habang dami-dami pa ang bumibili ng leeks ng ating bida na 300 isang piraso pero 3 ang 1,000. Hindi nga daw nauunawaan ng ating bida wika ng tanga, dahil ang mga clans na ito ay hindi lang blessed stones ang nais nila, kaya naman tinanong ng ating bida kung ano pa ang nais ng mga ito, nandito nga daw ang mga clans na ito dahil nais nilang bilhin ang buong black market. Kung blessed stone nga daw ang pag-uusapan ay laging mas mataas ang presyo sa kanilang bansa kumpara sa iba dahil sa strict na pamamalakad dati ng dragnet,
Kaya naman daw ang mga individual cultivators na katulad niya ay nagtutungo sa ibang bansa upang bumili ng blessed stones at tinitinda sa black market upang kumita. Ayos naman na daw sana ang buhay dealer niya dati pero ngayon daw ay nahihirapan sila mula nang naglabasan ang mga clans na ito. Muli ngang tinanong ng ating bida ito kung hindi ba mas mainam dahil may mga mayayamang clan na nais bilhin ang mga paninda nila at mga stable buyers nga daw ito kaya siguradong makakabenta at kikita sila palagi. Napakamot nga ito sa ulo habang sinasabi na binibili nga nila ng 300,000 bawat blessed stone at paborito sa aming mga dealers, pero pag sila na ang may control sa black market ay siguradong itataas na nila ang entry fee at mababawasan o lalong liliit ang kita ng mga individual cultivator. Iniisip nga ng ating bida na hindi kayang makipagnegosasyon ng mga malalaking clan na ito sa Dragnet kaya nais nilang magkaroon ng sarili nilang black market. Nagtungo nga daw ang lalaking ito dito dahil nabalitaan niyang hindi napapakialaman ng mga clans ang black market dito, pero ngayon ay nais na nilang bilhin ito. Nauunawaan naman daw ng ating bida kung bakit nais ng mga clans ang black market na ito, dahil sa malapit nang magbukas ang 7 cultivation college sa kanilang lugar ay dadami ang individual at cultivator dito. Ibig sabihin nito ay magiging masigla o malakas ang bentahan ng mga resource at kailangan ng mga clans ang black market na ito upang palakasin pa ang kasalukuyan nilang puwersa at magtamasa ng mas maraming kayamanan. Tama nga daw ang sinabi ng ating bida pero bigla itong may naalala. Naalala nga daw niya na 300 lang ang isang piraso ng lake pero bakit daw naging 1,000 ang tatlo? At bakit tumaas pa ang presyo nang bumili siya ng mas madami? Naiyak na nga lang ito nang sabihin ng ating bida na, "Kapatid, kanina pa tayo nag-uusap pero ngayon mo lang na-realize, magiging prank na ako sa'yo, isa kang tanga at may maliit na utak at dahil dyan ay hindi ka yayaman." Bigla namang sumulpot ang babaeng ito at tinanong kung blessed stone dealer ba siya. Bibilin nga daw niya ng 320,000 ang bawat isa at nais niya ang lahat ng blessed stones na dala nito. Payag naman daw siyang ibenta ito sa babae pero dalawa lang daw ang blessed stones niya ngayon. Pahirapan nga daw ang pagpuslit niya sa mga blessed stones na ito at muntikan pa siyang mahuli ng dragnet at snares. Nilabas nga niya ang kanyang blessed stones, at sinabi naman ng babaeng ito na masyado kang nahirapan sa pagpuslit mo ng blessed stone papasok sa ating bansa kaya bibilin ko yan sa halagang 330,000 ang bawat isa, at mabilis nang pumayag ang lalaking ito. Nolan K pala ang pangalan ng babaeng ito, at hindi nga daw inaasahan ng ating bida na mapagbigay ito kaya naman lalo siyang gumaganda sa paningin ng ating bida. Ilang sandali pa ay tinanong nito si Mr. Suave kung niyayabangan o sinasadya ba silang paghintayin ni Lord Buddha. Nalibot na nga daw nila ang buong black market pero hindi pa din ito nagpapakita. Sinabi naman ni Mr. Suave na kasalukuyang nagtatae ngayon si Lord Buddha. Hindi nga maipaliwanag ang reaksyon ng mga ito nang marinig na nagtatae si Lord Buddha at kung hindi daw kaya ito makakaisip ng mas matinong dahilan. Tila duwag daw yata ang tinatawag nilang boss sa black market na ito. Kinuha nga ni Nolan K ang blessed stone at tinanong si Mr. Suave kung sa tingin ba niya ay hindi ito gagawa ng hindi kanais-nais na bagay kung wala si Lord Buddha dito. Dinurog nga niya ang blessed stone at tinatanong kung sinusubukan ba talaga siya ni Lord Buddha. Iniisip naman ng hindi makapaniwala nating bida na ganito pala ang pamamaraan ng mga malalaking clan na ito. Ginagamit ang mamahaling bagay upang ipakita ang kanilang lakas at ang 330,000 ay naglaho na lang matapos niyang durugin ang blessed stone. Pero muli pa niyang kinuha ang isa pang blessed stone, at dinurog ito kaya 660,000 na ang naglaho. Iniisip naman ni Nolan K na nauubos na ang pasensya niya kakahintay kay Lord Buddha at pag hindi pa ito nagpakita ay wawasakin na lang niya ang buong lugar na ito. Ilang sandali pa ay may kakaiba silang naamoy, naramdamang aura kaya naman napalingon ang ating bida at maririnig ang salitang, "Pasensya na kayo kung hindi ko kayo agad napuntahan at sumasakit talaga ang tiyan ko." Tinanong nga niya kung kamusta ang pag-iikot ng mga ito at kung may mga naibigan ba silang bilhin sa mga nakita nila. Itong si Ye Xiao pala ang tinatawag nilang Lord Buddha. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na si Ye Xiao ang Lord Buddha na tinatawag nila. Pero paano umanong ang isang dragnet ay nagbukas ng sarili niyang black market, pero nais naman daw malaman ng ating bida kung ano ang mangyayari sa mga malalaking clan na nais angkinin ng black market na ito pag nalamang si Ye Xiao ang namamalakad dito. Tinanong nga niya si Gao ang lalaking may mahabang dilaw na buhok kung may naibigan ba ito sa mga items sa black market, tinawag nga niya itong Dragnet Lee, pero tila naging pusa at nagpapanggap ito. Anong dragnet, sinong dragnet, wag ngang kung ano-ano ang sinasabi mo, wika ni Ye Xiao. Hindi nga daw matake ng ating bida ang itsura ni Ye Xiao, at kung tingin daw ba nito ay hindi siya makikilala ng iba dahil lamang sa nagsuot siya ng sunglasses,
Kailangan na nga daw gumising ni Yishaw dahil ang suot niyang sunglasses ay hindi kayang itago ang lahat ng taba niya sa muka. Muli naman siyang tinawag na Dragnet Linigaw, pero sinabi ni Yishaw na tumahimik ka. Ako si Lord Buddha at sino ba ang sinasabi mong Dragnet Li, hindi ko siya kilala. Kaya naman natahimik na lang ang mga ito habang iniisip na ang Lord Buddha na tinatawag nila ay si Dragnet Li. Nag-umpisa na nga ang usap-usapan sa mga individual cultivator at dealers, dahil ang Lord Buddha pala ay ang takaw-gulo na si Yishaw, kaya napapatanong na din ang mga ito kung huhuliin ba sila ng dragnet at snares, at kung puprotektahan ba sila ni Yishaw dahil siya naman ang nagbukas at namamahala sa black market na ito. Habang ang ating bida ay tamang kain ng pakwan na hindi ko alam kung saan nanggaling ay iniisip na, niluwagan na ng dragnet at snares ang restriction sa individual cultivators, pero bakit kaya natatakot pa din ang mga ito? At ito daw ba ang tinatawag na the player sees less than bystanders? O mas malawak o mas maraming nakikita at nalalaman ng mga nag-observe o nanunood lang kumpara sa mga naglalaro o gumaganap? Samantala masama naman ang tingin ni Nolan kay Yishaw habang tinatawag nito ang kanyang pangalan ay kinikilabutan siya. Pinakita nga nito ang buo niyang muka at tinanong si Yishaw kung naalala pa ba niya ito. Ikaw pala yan, wika naman ni Yishaw na bumaba na ang salamin at naliligo na sa pawis. Natulala naman na ang lahat at kumakain na ng pagkuan at iniisip kung bakit ganun ang ekspresyon ni Yishaw kay Nolan Kay. Mabilis namang tumakbo palayo si Yishaw habang si Nolan Kay ay hinahabol ito at mukhang magliliyab na sa galit, ilang sandali pa ay nahabol niya ito at sinuntok sa likuran ng pagkalakas-lakas dahilan upang pumalakda ito sa dingding na parang palaka. Habang pinapanood nga sila ng ating bida ay napapatanong ito kung nais bang patayin ni Nolan Kay si Yishaw, parang si Master nga daw itong si Nolan Kay kung saktan si Yishaw, at dahil nakalabas ang aura ni Nolan Kay ay sinabi ng ating bida na isa din itong B-rank, kaya hindi niya alam kung mabubuhay pa ba si Yishaw matapos nito, pero nagdadalawang isip naman siya kung tutulungan ba niya si Yishaw. Hanggang sa ilang sandali pa ay natulala ang ating bida, tinatanong nga ni Nolan Kay si Yishaw kung bakit siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam, nagulat nga ang mga ito at mukhang may chismis daw silang naaamoy. Akala nga daw ng ating bida ay action ang pinapanood nila kung saan mabubagbag si Yishaw pero hindi at romance pala. Kaya naman talagang na-surprise daw ang ating bida dahil may ganitong kwento pala si Yishaw. Napa-Diyos ko po Rudy na nga lang itong sigaw nang ma-realize na si Yishaw pala ang dahilan kung bakit hindi pa nag-aasawa si Nolan Kay, at mukhang na-shock din daw ang mga ito sa kanilang nalaman. Tatanga-tanga daw talaga itong si Yishaw, sa kung bakit hindi muna niya inalam kung sino ang mga makakausap niya sa mga clan na ito bago siya makipagkita. At dahil dito ay hindi niya alam na ang ex-girlfriend niya pala ang representative ng clan na ito. Pero biglang nagulat ang ating bida, sinabi nga ni Yishaw na matapos mo akong suntukin ano pa ba ang nais mong malaman. Tinanong nga ulit siya ni Nolan Kay sa kung ano ang dahilan ng pag-alis niya nang walang paalam. Sinabi naman ng nagagalit ng si Yishaw na bakit hindi mo tanungin ang magaling mong ina, lalo ngang nagalit si Nolan Kay at sinabing huwag mong babastusin ang nanay ko. At iniisip nga ng mga ito kung inaalala ba nila ang kanilang nakaraan o sinusumpa nila ang bawat isa. Pero nagliyab naman sa galit si Yishaw kaya napatanong si Nolan Kay kung anong problema sa kanyang nanay. Sinabi nga ni Yishaw na hindi ko binabastos ang nanay mo, sinasabi ko lang ang totoo. Nagseselos nga daw si Yishaw sa mga walang kapasidad at mahihirap na lalaki at minamaliit ng kanilang mga biyanan, dahil kahit papano umano ay maaari pa silang magsikap upang mapatunayan ang kanilang sarili sa mga biyanan nila. Pero iba umano ang nanay ni Nolan Kay. Ang nanay nga daw ni Nolan Kay ay ginagawang basehan ng panghuhula at pagbabasa sa petsa ng kaarawan muka at palad, kaya paano naman daw siya magsisikap kung sinabi na ng kanyang nanay na kamalasan lang ang daladala niya at maibibigay kay Nolan Kay. Kay tatawanan at kalokohan nga daw talaga ito, at hindi nga daw talaga mapapatunayan ni Yishaw ang kanyang sarili kung yun ang basehan ng hilaw niyang biyenan. Gayunpaman ay hindi naman daw sana pwedeng basta na lang siyang iniwan ni Yishaw nang hindi man lang sinasabi ang dahilan. Sinabi naman ni Yishaw na walang nang silbing pag-usapan pa ang mga bagay na yan, kung gusto mong maglaban tayo sige umpisahan na natin at hindi ako natatakot kahit kanino, pero naligo lang ito sa pawis niya sa ulo nang ilabas ni Nolan Kay ang kanyang aura at sinabing sige umpisahan na natin at isa lang sa atin ang makakaalis ng buhay sa lugar na ito ngayong gabi. Nagdilim nga ang muka nila nang marinig na maglalaban ang dalawang B-rank, kaya naman nagmamadali na ang mga ito na makaalis, dahil siguradong mamamatay umano sila pag nadamay sila sa laban ng dalawang B-rank na ito, natapon pa nga ang leaks ng ating bida nang mabangga siya ni Mr. Suabe. Hanggang sa matapakan pa niya ito,
At dahil nga nagagalit na ang ating bida ay sinabi ni Mr. Suabe na babayaran na lang niya ang mga ito. Pero hindi daw sapat na magbayad lang siya at dapat humingi siya ng patawad sa mga leaks ng ating bida, habang si Mr. Suabe naman ay nakikiusap ng itigil niya ang kanyang kalokohan dahil siguradong mamamatay sila pag nag-umpisa na ang laban ng dalawa. Nais na nga sana nitong tumakbo pero hinawakan naman siya sa damit ng ating bida at pinigilan sa pag-alis. Hindi nga daw niya ito papaalisin hanggat hindi siya nanghihingi ng patawad sa kanyang mga legs. At lalo pa itong natakot nang makita niya na patungo na sa kanila sila Yi Xiao, dahil itong si Yi Xiao nga na malakas maghamon ng away ay kasalukuyang tumatakbo ng mabilis patungo sa direksyon nila habang nakasunod naman si Nolan Kay sa kanya.